Pamamahagi ng cash allowances ng mga scholar sa Pasig, may basbas ng COMELEC. Yan ang pag-uusapan natin patungkol sa kinabibiliban at hinahanga nating alkalde ng Lungsod Pasig ngayong araw po ng linggo, May 11. So bukas na po ang pinakahihintay ng lahat mga kaparokya, ang midterm election, at malalaman na po natin kung sino-sino ang uupo sa Senado at sa mga local government dito sa bansa. Pero syempre, batiin muna natin ang ating mga mahal na ina ng Happy Mother's Day. So sa lahat po ng ina, nanay, mama, mami na solid viewers ko po, Happy Mother's Day po sa inyong lahat. So maraming salamat po sa inyo mga kaparokya. By the way, bago natin umpisahan mga kaparokya, ay humihiling ako sa inyo na pakasubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share na rin po mga kaparokya para mas dumami pa po ang makapanood ng content natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya. So yun yung mga kaparokya, tila umiinit ang labanan sa Lungsod Pasig dahil sa samut-saring akusasyon or patutsadang binabato ng kalaban ng incumbent Mayor Vico Sotto. At ang huli nga ay patungkol nga po sa vote buying dahil sa pamamahagi ng cash allowances ng Pasig LGU sa mga scholars nitong nagdaang Martes, May 6. Dahil dyan mga kaparokya ay napakanta ang mayor sa akusasyong ito, at basahin natin at try po natin kantahin ang kinumpost ni Mayor Vico Sotto. Day 44 of 45, ngitian at kantahan na lang po natin sila. Presko na naman, okay tuli ng araw. Presko nagdaan, tila ba kung kailan lang. Ngayon sa presko na nung pag-iinitan. Ang scholarship naman, kahit may exemption yan. Presko na namang muli. Di nila magets ang ating minimiti. Presko na namang muli. Pero sa dulo katotohanan pa rin magwawagi. Wow! Exemption for the COMELEC granted March 24. So dito po sa link na pinasa po ni Mayor Vico Sotto sa kanyang Facebook post ay makikita dito yung exemption po ng COMELEC or yung documented galing po sa COMELEC na pagpapatunay na may basbas po ang pamamahagi ng cash allowances sa mga scholars nito. So taasan naman natin ang tingin sa mga kabataan. Alam ng scholars na hindi sa akin galing yan. Sa totoo, isa sa mga unang ginawa natin noong 2019 ay tanggalin ang mga requirements kung saan nagagamit ang scholar sa politika. Di na required attendance sa parada, hindi na nakapangalan sa politiko ang programa, etc. Ang mga staff naman ng EDUC department, nasanay na kasi sila sa akin na walang politika sa programa. Kaya hindi na raw nila naisip kung anong sasabihin ng kalaban, kung meron man. Tuloy-tuloy lang tayo mga Pasigueño, 2 araw na lang, vote straight giting ng Pasig. So ito po ang post ni Mayor Vico Sotto patungkol po sa akusasyon ng katunggali nito sa pamamahagi ng cash allowances para po sa mga scholars ng local government ng Lungsod Pasig. So yun po mga parokya ang naging tugon ng butihing mayor sa akusasyon sa kanya ng kanyang mga katunggali. Sabi ko naman sa inyo mga kaparokya, sabi ko sa vlogs ko na hindi gagawa ng desisyon ang incumbent mayor nang hindi niya pinag-iisipan at pinag-aaralan ang isang bagay. Lahat well documented mga kaparokya. Dito ay tila pahiya tuloy ang mga kalaban sa akusasyon binabato nito sa butihing mayor. Pati ba naman sa financial assistant ng mga scholars ay pinupolitika mga kaparokya. Kaya pinagtatawanan na lang sila ni Mayor Vico Sotto. And of course, pinagtatawanan na din po sila ng mga tao ng Lungsod Pasig. Yan tuloy, napakanta na si Mayor Vico Sotto kahit malayo pa ang Pasko. Isa sa maganda kay Mayor Vico Sotto mga kaparokya ay kung paano niya tratuhin ang youth or yung mga kabataan dahil sobra nitong pinapahalagahan ang kabataang Pasigueño. Yung respeto niya sa kabataang Pasigueño nandoon nananalaytay sa kanyang puso. The word taasan ang tingin sa kabataan parang nakaka-goosebump mga kaparokya. Parang nakakakilabot sa tuwa mga kaparokya. Dahil patunay lang na talagang respetado o nire-respeto ni Mayor Vico Sotto ang mamamayang Pasigueño. Alam niyo yung kaisipang hanggat nandito ako mga anak, akong bahala sa inyo. Yung ganung mindset mga kaparokya, parang naka-goosebump, di ba? Kaya grabe ang paghanga ko kay Mayor Vico Sotto dahil sa lawak ng pangunawa nito sa mga bagay-bagay. Kahit
bata pa ito. Actually, wala naman naniniwala sa mga dirty tactics ng kalaban. Tulad yan, tinatawanan at kinakantahan na lang sila ni Mayor Vico Sotto. And he stays composed despite having dirty tactics or black propagandang ginagawa ng katunggali nito. Magaling si Mayor Vico Sotto mag-compose ng kanta, mga kaparokya, manang-mana po sa kanyang ama. So again, about sa akusasyon, according to the document posted by Mayor Vico Sotto, ay may basbas or tila consent ng Commission on Election ang pamimigay ng cash allowances sa mga scholars. Binigyan ng exemption ng naturang ahensya ang lokal na pamahalaan para ipamahagi nito. Tsaka, di naman talaga may tuturing na ayuda ang allowances ng mga scholars. Dahil kailangan nila sa pag-aaral ang pribilehiyong bigay ng local government. Yung mga kalaban talaga, mga kaparokya, ay nagbubulag-bulagang kahit alam naman po nila nasa ikabubuti po ng kanilang kapwa Pasigueño, isinasantabi nila dahil po sa politika. Anong masasabi ninyo patungkol dito, mga kaparokya? Please comment down below. So hanggang dito na lang po tayo, mga kaparokya. Again, Happy Mother's Day to all mothers out there. So thank you and God bless.